Si Adrian ay isang milyonaryo. Ngunit kung titingnan mo siya, hindi mo isipin na mayaman siya. Simple lang ang buhay niya. Hindi siya mahilig sa mamahaling damit o kotse. Masaya na siya sa simpleng t-shirt at pantalon. Laging luma ang sapatos niya. Ang kotse niya ay isang lumang modelo na halos hindi na makilala ang kulay. Maraming nagtataka kung bakit ganoon si Adrian. Ang alam lang nila ay masipag siyang empleyado sa isang malaking kumpanya. Hindi nila alam na si Adrian ang may-ari ng kumpanyang iyon. Nagpapanggap siyang mahirap para malaman kung sino ang totoo niyang kaibigan. Sa opisina, pinagtatawanan si Adrian dahil sa kanyang itsura. Bakit kaya ganyan si Adrian? Tanong ni Beth kay Tony. Ang yaman-yaman ng pamilya niya, pero mukhang pulubi. Tumawa si Tony. Baka naman kuripot lang, sagot niya. O baka naman wala talagang kwenta. Araw-araw naririnig ni Adrian ang panghusga ng mga tao sa paligid niya. Pero hindi siya nagagalit. Sa halip, pinagmamasdan niya ang mga kasamahan. Nais niyang malaman kung sino ang may mabuting puso. Sino ang makikipagkaibigan sa kanya, kahit na wala siyang pera. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya. Nag-resign ang CEO at walang gustong pumalit. Nalugi ang kumpanya at nanganganib na magsara. Lahat ng empleyado ay natatakot na mawalan ng trabaho. Si Adrian lang ang kalmado. Tinawag ni Adrian ang lahat ng empleyado para sa isang meeting. Sa harap ng lahat, nagpakilala siya. Ako si Adrian, ang may-ari ng kumpanyang ito. Nagulat ang lahat. Hindi nila makapaniwala na ang taong inaapi nila ay ang kanilang boss. Hindi ko kayo hinusgahan, sabi ni Adrian. Pinili kong itago ang aking kayamanan para malaman kung sino ang totoo kong kaibigan. Marami ang nahiya sa kanilang ginawa. Napagtanto nila na mali ang humusga ng tao base sa panlabas na anyo. Mula noon, nagbago ang pakikitungo ng mga empleyado kay Adrian. Ngunit mas mahalaga, natuto sila ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihan ng puso.